Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 5 Quarter 1, Week 7 Mga kasanayan, nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto, liham pangkaibigan o pangungumusta. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon, pagkikihalubilo sa ibang tao o pagpapakilala, pangungumusta, pag-anyaya sa pagkain, pagpapatuloy sa bahay, pagkikisangkot sa biruan sa positibong paraan at pagtatanong. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, pang-abay, panang-ayon at panalungat. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia o text tulad ng headlines, subtitles at slogans. Mga nilalaman, transaksyonal na teksto, liham pangkaibigan o pangungumusta. Mga kaugnay na paksa naman ay wika o pang-abay na panang-ayon at panalungat. Sa tekstong visual naman ay elemento ng multimedia o text tulad ng headlines, subtitles at slogans. Unang araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Basahin ang tulang formularyo ni Adeline R. Tajalangit at talakayin sa klase ang sumusunod na tanong. Formularyo. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto. Dapat sa isip ay tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan. Magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon. Mula sa pangalan hanggang sa lagda, mahalaga iyon. Siguruhin walang nalampasang kahon. Basahin muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyong isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat. Ngayon, narito ang mga gabay na tanong. Tungkol saan ang tula? Ano ang formularyo? At bakit kailangan pag-aralan ang formularyo? Ngayon ay babasahin ko ang kwento mga bata. Makinig mabuti. Ito ay kamustahan ni Adeline R. Tajalangit. Si Jonel ay may edad na 10. Isinilang siya sa Negros Occidental sa lungsod ng Himamaylan, Barangay Nabalian. Kasalukuyan siyang nag-aaral at nasa ikalimang baitang sa Don Marcelo G. Vasquez Memorial Elementary School. Ganado laging pumasok sa paaralan si Jonel sapagkat lagi niyang kasabay sa pagpasok ang kanyang matalik na kaibigang si Endong at hindi talaga sila mapaghihiwalay. Mula kinder hanggang ikalimang baitang ay magkaklase na ang dalawa. Isang umaga, habang magkatabi sa silid-aralan ang matalik na magkaibigan ay may sinabi si Endong na nakapagpalungkot ng labis kay Jonel. Nel, pupunta na raw kami sa Maynila, sabi ni nanay at tatay. Doon na raw kami maninirahan sa mga tiyahin ko, wika ni Endong. Kailan daw ang alis ninyo? Tanong ni Jonel. Sa makalawa na raw, sabi ni nanay at tatay. Sagot ni Endong. Basta dong, magbabalitaan pa rin tayo sa isa't isa ha? Ang malungkot na wika ni Jonel. Oo naman Nel, susulat ako ng madalas. Ang tugon naman ni Endong. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni na Endong patungong Maynila. Pagkalipas ng ilang araw ay may dumating na liham sa bahay ni na Jonel. Nagmamadali si Jonel na basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Endong. Mahal kong kaibigang Jonel, kamusta ka na? O ayan ha, tinupad ko ang pangako kong susulat ako sa iyo. Tunay ngang maganda rito sa Maynila. Parang hindi napapagod ang mga tao rito.
Hanggang gabi ay may tao sa kalsada. Hinahanap-hanap ko na agad ang buhay dyan sa probinsya. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan dyan 10 ng iyong pamilya. Kami naman ay ayos lamang dito. May trabaho si tatay. Si nanay naman ang nag-aasikaso sa bahay. Nakalipat na ako ng paaralan dito. Mayroon na rin akong bagong mga kaibigan. Pero ikaw pa rin ang mananatiling nag-iisang pinakamatalik kong kaibigan. Mag-iingat ka palagi. Nagmamahal, Endong. Maluha-luha si Jonel pagkatapos niyang mabasa ang liham. Masaya siya para sa kanyang matalik na kaibigang si Endong. Kaya naman dali-dali siyang kumuha ng papel at ballpen upang tugunin ang sulat ng kanyang kaibigan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng salitang initiman. Ikalawang araw, transaksyonal na teksto o liham pangkaibigan. Ang tekstong transaksyonal ay sosyal na gawain kung ito ay nasasangkot sa pagkikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan. Ito ay formal na paraan at may tiyak na target na mambabasa, tiyak na layunin at tiyak na paksa. Karaniwang ginagamit dito ay ikatlong panauhan na siya, sila, may, nila, at iba pa sa paglalahad ng teksto. Ibang tao ang target nitong mambabasa, at ito ay naglalahad ng katotohanan na sumusuporta sa pangunahing ideya. Magbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan, nagsusuri, nagbibigay ng impormasyon, nanghihikayat, nangangatwiran, nagtuturo, o kaya'y nagbibigay mensahe sa iba. Kontrolado ang paraan ng pagsulat dahil formal ang estilo ng pagsulat na kailangang sundin. Halimbawa nito ang balita, artikulo, talambuhay at patalastas. Liham pangalakal, papel sa pananaliksik, ulat, review, sanaysay, pampanitikan na nangangatwiran, interview, editorial, dokumento at iba pa. Ngayon naman ay basahin ang dulang pinamagatang Tatak Pilipino ni Adeline R. Tajolangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa tula. Ngayon, buuin ang liham gamit ang mga sumusunod na datos. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon at interaktibong elemento. Narito naman ang mga elemento ng multimedia. Teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay may mga caption, headline, balita at iba pa. Imahe. Ito ay mga larawan na kinetika o animations, mga graphics at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Audio. Ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto, at iba pa. Video. Ang mga video clip o mga animation na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Animasyon.
Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga forms, at iba pa. Tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. Ngayon, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay bubuo ng skit hinggil sa pagkikihalubilo sa ibang tao. Ikatlong araw, pang-abay na panang-ayon at panalungat. Pang-abay, ito ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan ng mga pangalan at panghalip, samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, gayon din sa mga pang-uri at kapwa nito pang-abay. Mga uri ng pang-abay. Pamanahon. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng panahong ikinaganap ng bagay o gawaing sinasabi ng pandiwa. Halimbawa, tuwing gabi ay nagbabasa kami ng asawa ko ng Biblia. Panlunan. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng lunan o puok na pinangyarihan ng kilos. Halimbawa nito ay itinuturo sa paaralan ang kagandahang asal. Ang pamaraan naman ang pang-abay kapag nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap ng kilos. Halimbawa nito ay malinaw magsalita ang aming guro. Ang panulad naman ay ang pang-abay na nagsasaad ng paghahambing. Halimbawa nito ay lalong nauunawaan ang mga aralin kung pag-aaralan ito. Panggaano. Ang pang-abay na nagsasaad ng dami, sukat o timbang. Halimbawa nito ay hustong sumunod tayo sa mga panuntunan ng paaralan. Pang-agam. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng pag-aalinlangan o di katiyakan. Tinatawag din itong pang-abay panubali. Halimbawa nito ay siguro'y magbabago na siya. Panang-ayon. Ang pang-abay na nagsasaad ng pagpayag o pagsang-ayon. Halimbawa nito ay totoong mahirap mag-aral. Panalungat ay pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi, di pagtanggap o pagbabawal. Halimbawa nito ay hindi bumabagsak ang batang masipag. Panunuran ay pang-abay na nagsasaad ng pagkasunod-sunod. Halimbawa nito, kahuli-hulihang tinawag ng guro ang batang walang takda. Pamitagan ay pang-abay na nagpapahayag ng paggalang. Halimbawa ay, opo, tapos na po ang gawain ko. At panuring ay pang-abay na nagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob. Halimbawa nito ay, maraming salamat at tinulungan mo ako. Ang pang-abay na panang-ayon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pasang-ayon sa salitang kilos o pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay sa pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon o tanggapin ang sinasabi ng kausap. Ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda at sigurado. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panang-ayon sa pangungusap.
Narito naman ang mga halimbawa ng pang-abay na panalungat sa pangungusap. Mga bata, basahin muli ang Tulang Tatak Pilipino ni Adeline Tajalangit at sagutin ang mga gabay na tanong. Ngayon, itala ang mga salitang initiman at tukuyin kung anong uri ng pang-abay ito. Ika-4 na araw. Ngayon mga bata, salungguhitan ang pang-abay na panang-ayon at panalungat na ginamit sa kwento. Ngayon naman ay bumuo ng liham pangungumusta sa kaibigan na ginagamitan ng mga pang-abay na panang-ayon at panalungat. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na panang-ayon at panalungat. Ikahon ang pang-abay sa bawat pangungusap. Isulat sapat lang kung ito ay panang-ayon o panalungat. Salungguhitan ang salita na binibigyang turing ng pang-abay. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!